Good news! Magde-display tayo ng mga VF3s sa Philippine International Motor Show sa World Trade Center. So guys, napakaswerte pala natin. Tayo pala first guest ni Sir Paul dito sa Test Drive PH podcast. Tingnan nyo guys Grabe. Grabe yung unboxing experience. So ito yun na guys yung lagayan ng wireless charging natin. Isa pa sa pinakagusto ko dito sa Infinix natin, Note 60 Ultra, is meron siyang parang matrix display sa likod. Galing Wow! Pang video siya talaga mainly, pero sobrang solid ng photo image quality nito. And guys, tayo na lang natira dito. Wala nang auto. So kanina pumasok tayo, punong-puno dito So tayo na lang nag-iisa ngayon. Sobrang solid ng podcast studio ni Sir. Maraming mga goodies, mga toys and gadgets. I'm sure ma-enjoy kayo. Teka, lapit tayo. Para makita nyo. So yung mga mahilig sa gadgets, relo. Guys, dito tayo sa Deepal Auto Hub Show grand opening. Ganda. Ang laki nito. G318. Laki. Kasi yung Deepal nila. Parang hot hatch siya. Ang ganda na yung tsura niya. Very futuristic. So, si Deepal mas parang full-size SUV. Kasi yung parang parang hot hatch. Ganda. So guys, may papakita ako sa inyo dito. Nakakatuwa. Tinamin ka nilang window tint So now, Deepal Show, Deepal Philippines, the flagship store is now open here in Shaw Boulevard. Partners. So maraming salamat Brother Mark Gadaza ng EV Channel PH for inviting. So na-meet natin si Doc sa Riding in Tandem, pati si Brother Jay Walker. So maraming salamat guys. So ngayon meron tayong 3-day shoot sa World Trade Center. So IFEX siya, sa food exhibition siya. Pero 2 days lang yung isi-shoot natin doon kasi sa Friday or bukas meron tayong shoot sa Brownies Unlimited. So ibang team member ang pupunta para mag-cover noon. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung mga gears na gamit natin. So dalawang Nikon cameras ang gagamitin natin. Isang Nikon ZR. Ito pang main photo natin. Pang backup natin si Nikon ZR. Pang video siya talaga mainly, pero sobrang solid ng photo image quality nito. So dadali natin siya for backup lang. So Nikon ZR, pati Nikon Z8 yung pinaka main photo natin. Then ang lente natin, isang 85 na 1.4, tapos 35 1.4 na naka Sigma, tapos isang 16 1.8. Ito yung tatlong lens na dadali natin ngayon. Tara, samahan niyo ako. Dito na tayo sa World Trade Center. Kasama natin Sir Chico. What's up guys? Dito na naman tayo. Dito kami. So mag-shoot kami. Sandali lang. So dala namin yung mga gears namin. Waiting lang kami sa contact person namin. Puro pagkain. So libre pagkain siguro tayo na to. Ay guys, tara. Samahan niyo kami. Nandito kami ngayon sa Media Lounge. Media Lounge tuloy. Dito tayo ngayon sa shoot natin ngayon sa kay Ma'am Rain. And guys, so tapos ay shoot natin. So si Sir Chico empake na. Siya ang video ngayon. Tayo ang photo. It's a wrap. It's a wrap. Started. It's 1 o'clock tayo nag-start. 8 o'clock tayo natapos. Bukas nga pala, may shoot tayo sa Brownies. So medyo maaga na naman yun. 8 o'clock ang call time sa shoot. Sir Chico naman, day 2 dito. Day 3, ako naman nandito ulit. Tapos na tayo. So pahinga na. Kasi maaga pa tayo bukas. So dito tayo nag-shoot kanina. Sa pinakagitna. Ayun guys, so tapos na tayo sa shoot. So pauwi na tayo. Maaga pa tayo bukas. So dito tayo nag-park. Yan, medyo madumi. Madali Tagal na yan. Oh! Yan yung original Madali. And guys, tayo na lang natira dito. Wala nang auto. So kanina pumasok tayo, punong-puno dito So tayo na lang nag-iisa ngayon. Uwi tayo muna maaga kasi bukas maaga tayo sa Brownies Unlimited shoot. And guys, tara. The next day. So papunta tayo ngayon sa Brownies Unlimited shoot. So guys, punong-puno si VF3. Sarap sa shoot natin dito sa Brownies. So empake na.
The next day. Punta tayo sa World Trade Center, Hall D. So guys, ito yung pinaka unang ganap natin dito sa mismong IFX Kitchen. Ay guys, tara. Pagdating doon, set up muna tayo. So mamaya iigot tayo. Papakita ko sa inyo kung ano meron dito. For example, ipo siya pumunta dito. Most of the memory is coming because of the meat process. That's why commercial is ito tayo kagitang part. Kapag alam na ito, so are we gonna do this for free? Ano ba, nakakatuwa ang focus na to kasi They are putting modern twists to traditional dishes that you have prepared for us, right? Are there any more feedback or any experiences? Hey guys, so it's a wrap. So tapos na shoot natin dito. Time check is 6:30 PM. So solid. So marami tayong na-meet na chef. Si Chef Laudico, Chef Morris, yung wife ni Chef Lau. Ayun guys, so kababalik na natin sa bahay. So galing sa shoot, dumiretso tayo ng MOA para kunin natin tong bagong Infinix Note 60 Ultra. So guys, tuwan-tuwa ako dito sa phone na to nung nilaunch nila to kasi meron siyang matrix display sa likod, tapos 7,000 mAh battery siya, tapos meron pa siyang 200 megapixel ultra resolution na 100 watts charging meron siya. So guys, sobrang solid ito. So tuwan-tuwa ako dito sa phone na to. So kumuha tayo sa SM MOA. So kay Sir Eli, maraming salamat Sir Eli sa pag-assist sa atin. So guys, nabuksan na namin to. Pero papakita ko sa inyo guys kung ano itsura ng box niya kasi kakaiba yung unboxing experience ito. So guys, tara. Grabe. Tingnan mo yung packaging ng Infinix na Note 60 Ultra. So, meron pang lock dito. Tingnan nyo guys Grabe. Grabe yung unboxing na experience. So, maliit na bagay yung ma-unboxing. Pero sa akin guys tuwa ako sa mga ganitong mga unboxing na simple lang siya, maliit na bagay lang siya para kung iisipin mo. Pero yung craftsmanship na ginawa nila dito, tsaka yung attention to detail nila. Ano guys solid So pag binuksan mo siyang ganyan. So guys, kaya nga pala tayo bumili ng Infinix Note 60 Ultra kasi one time nung lumabas yung Infinix na, so bumili tayo ng Zero Flip dati na na-enjoy natin gamitin. Sobrang gandang gamitin, enjoy gamitin siya. So nung dumating tong Note 60 Ultra, so inabangan natin to, pinanood natin yung mga reviews online and sobrang pasado siya. So meron siyang Dimensity 8400 Ultimate. So high mid-tier yung chipset niya. So yun guys, enjoy to. Tingnan nyo paano i-unbox at saka kung anong laman. So ito yung phone, nakakuha ko na. So nakuha ko na yung phone, gamit ko na siya. Simula dun sa unboxing natin kanina sa mall. Ano guys, yung lagayan ng wireless charging natin. So meron silang collaboration with Pininfarina. So ito yung kanyang parang charging dock, wireless pad niya. So itong wireless pad, ilalagay mo siya dito, pero Type-C connected siya. So pag nilagay mo siya dito, nilagay mo yung phone dito, wireless charging na siya. Guys, may 100 watts siya na fast charging. So, sobrang magagamit natin to. 100 watts fast charging. Grabe. Type-C to Type-C siya. Tapos meron siyang reverse charging. Isa pa sa pinakagusto ko dito sa Infinix natin, Note 60 Ultra, is meron siyang parang matrix display sa likod. Teka, babaguhin ko to Pinaka-favorite kong feature dito is pwede ka maglagay ng personalized. Galing Wow. Ito magiging main phone natin. Tapos ang camera niya guys, sobrang ganda. Bilang isang photographer, malaking factor talaga pag yung camera maganda. Na-try ko yung camera nito guys, sobrang ganda. So galing tayong MOA kanina, doon natin kinuha. So ito yung mga sample shots. Ito gano'ng kalinaw Grabe. Ito siya. So ngayon, pag-aaralan pa natin yung mga yung mga features niya within the phone. So yun muna ang ating update for now. The next day. Good news, magde-display tayo ng mga VF3s sa Philippine International Motor Show sa World Trade Center. May booth sila VinFast doon. Sa June 5 na-allot sa ating date and sobrang ganda nito kasi Friday
morning to afternoon, doon tayo. Yun yung good news natin. Tara, samahan niyo ako. So on the way tayo ngayon sa studio or podcast studio ni Sir Paul Espino sa Test Drive PH. So yun guys, dito tayo ngayon sa Visayas Avenue. Nag-take out lang tayo sa Burger King habang naghihintay sa order natin. After ito, dediretso tayo sa Mandaluyong. Kasama natin yung mga VF3 users natin. Magbibilyar tayo kasi Sunday, maluwag, wala namang gagawin. So touchdown, dito tayo ngayon sa bagong studio ni Test Drive PH Podcast. Ayan, so Humble Studio. ganda! So guys, sobrang solid ng podcast studio ni Sir. Maraming mga goodies, mga toys and gadgets. I'm sure ma-enjoy kayo. Teka, lapit tayo. Para makita nyo. So yung mga mahilig sa gadgets, relo, camera, amplifier. Tumutugtog ka ba? So nagigitara pala si Sir Paul. Ayun, nakikita ko sa Eco Limited Edition na dalawa. Mga mic, Godox, lighting setup. So guys, pag merong I'm sure si Sir Paul mag-i-invite ng maraming mga dito. Mga influencers and sa car industry. Ayan. So guys, kwentuhan muna kami ni Sir Paul. Ayan guys, so magsisimula ni ako pa lang ni Sir Paul. You're actually the very first guest. Yung Talaga? First ba ako? First couple of episodes namin kami yung crew lang na Test Drive PH. This is the very first. So guys, napakaswerte pala natin. Tayo pala first guest ni Sir Paul dito sa Test Drive PH Podcast. The name is... Test Drive PH ba? That's the name of the studio. Cars, etc. Nice. So, very fortunate pala tayo guys na maging part nitong first segment, I guess. Kay Sir Paul na Cars, etc. So guys, abangan nyo na rin yung channel ni Sir Paul. A few moments later. So, tapos na tayo sa interview natin with Sir Paul dito sa Car, etc. Test Drive PH. Test Drive Philippines, Test Drive PH, and then, follow lang kayo dito sa Cars, etc. namin ng podcast. It's gonna be a separate channel, or magkasama mo ulit, then eventually, separate channel, and then, we have also a website, testdrive.com.ph. You wanna read up on car news, you wanna read up on our reviews, and stuff like that. And Ayan. please, I need subscribers. Diretso naman tayo sa bilyaran kasama yung mga VF3 users natin. Guys, tara. The next day. So, kababalik lang natin sa bahay. And guys, solid. So, yung last week natin, halos araw-araw tayong shoot and si VF3 ang dala natin. So, yung mga naging expenses na lang natin tuwing shoot is yung food expense na lang ng team or kung may parking ban and pati yung toll. So, dati, iniisip natin madalas is yung gasolina or kung magkano magiging expense natin sa transportation. Kwento ko lang, marami nagtatanong about sa VF3 dun sa mga in-upgrades natin kung kamusta na and kung nag-hold up pa ba siya ngayon after natin kinabit after 1 year or kung ano man. So try natin isa-isahin guys kung ano masasuggest ko, kung ano bang dapat yung palitan, kung ano yung dapat yung gawin dun sa mga upgrades na ginawa natin sa VF3 natin. And guys, tara, samahan nyo ko, isa-isahin natin to. Ito na si VF3 ngayon, time check. And guys, sunog sa panay shoot. Ito guys yung maging feedback natin dun sa mga in-upgrade natin kay VF3. So, first of all, ito yung sa body natin is yung PPF. Alam nyo guys na madalas tayo nagpapa-car wash. Pero simula nung nagpa-PPF tayo, medyo nabawasan siya. Since nagpa-PPF tayo, ang pa-car wash natin halos ngayon is almost once every 2 weeks. Basalan ng tubig, punas-punas lang. Madali na siyang punasan, patuyo. Okay na siya. And then next guys, itong grill. Ito yung parang G-Wagon grill siya. So guys, honestly, maganda siyang tignan. Medyo kakaiba. Naging siya, na parang na-dechrome siya kasi yung original nito may parang chrome markings dito tapos yung logo. So ngayon, naging parang dark and black theme siya. Ngayon, ang pinaka ayoko lang dito is double-sided tape siya pag kinakabit. Ngayon, pagka kailangan mong buksan yung hood, kailangan mong alisin na naman yung double-sided tape. Ang gamit ko doon guys nung una, may kasama siyang tape pero hindi siya ganun kaganda. Kaya natatanggal siya. So ngayon gumamit tayo ng 3M. Kaso problema nung nagpa-firmware update tayo, inalis yan, tanggal ulit, panibagong bili na naman kasi yung pagkaalis mo, pagka kinabit mo, hindi na siya ganun kakapit ulit. So yun ang naging downside lang niya. So once in a while, kung kailangan mong buksan yung hood, kailangan mo alisin ulit to kasi tumatama siya dito. So hindi mo siya mabubuksan. So yun yung isang
negative lang niya or cons dun sa G-Wagon grill natin. Ngayon, next na upgrade naman na nagustuhan ko is itong sa cladding natin. So, sobrang solid niya guys kasi bumagay siya dito sa parang glossy black na finish natin. So, gustong-gusto ko to. Maganda. Parang nagkaroon siya ng nguso at baba. Kasi dati parang pango siya. And then, ang okay pa sa kanya, hindi siya ganun kagasgasin. So, solid to. Then next guys, ito naman yung ating pinalit na mga headlight. So, meron tayo yung park light, headlight. So, naka-LED siya. So, for yun ang ginamit natin dito sa headlight natin. Highly suggested talaga ang pagpalit ng headlight. Kasi yung stock natin sobrang hina. Sa ulan, tsaka sa gabi, halos wala kang makita. So, marami nag-upgrade nito. And so far, so good. After almost 1 year na rin ata tayo nitong nagpalit, wala tayong nag-encounter na problem. Wala yung parang nag-flicker siya. Pagka isang bukas mo, andar ka agad siya. So, walang problema dun. So, same with dun sa park light natin. Solid naman siya. Hindi naman siya napunde or anything. Okay naman siya. So, guys, next naman would be itong gulong. So, yung gulong, ito yung marami nagtatanong sa akin. Bago pala yung gulong, yung Jinke nga pala muna. So, ito yung Jinke. Yung nandun sa loob, yung orange na yan. So, nung pinilitan natin yan, meron siyang slight improvement dun sa ride and comfort ni VF3. So, meron siyang parang cushion na nag-absorb. So, solid siya. So, nung nagpakabit tayo nun sa Stingray Performance sa may Cubao, okay naman siya. I think affordable din naman siya. So, wala tayong naging problema dyan. Kung mai-recommend ko siya, yes, pwede. Mostly kasi ako pag kasabay ko naman sila, misis pati si daughter ko. Magaan lang naman kami, kaya hindi siya masyadong bottom out. So, harap and likod, nagpakabit tayo. The next naman na in-upgrade natin would be itong sa mags and tires natin. So, inuna natin yung mags. So, sakto, 16-inch yung mags na kinabit natin. So, same size na rin siya dun sa stock mags natin. So, hindi naman tayo ganun nagkalayo na masyado sa size ng pinaka-mags natin. Pero ang pinaka-in-upgrade natin are the tires. So, ideally, itong Sumax natin, mas malapad siya. And mas maganda yung traction niya compared dun sa stock. Kasi yung contact patch niya sa kalsada, mas malapad versus dun sa 175, 75, 16s natin. So, hindi siya ganun kaganda. So, ideally, kung kukuha ka ng VF3, try mo mag-upgrade. Not necessarily ang all-terrain, pero pwede naman na yung tipong better option o better tire na lang than the stock. So, next guys, would be the folding side mirror. So, ito guys, medyo subjective siya. Kasi yung iba, ayaw ng ganito, yung folding side mirror. Ako naman, nagustuhan ko siya. So, medyo handy siya kasi itong side mirror kasi pag naka-off or pag naka-lock yung pinto or pag naka-lock yung auto, doon ko nalalaman na naka-lock yung auto kasi minsan di mo pagka umaalis ka, hindi mo masabi kung naka-lock or na-lock mo yung pinto eh. So, minsan lang nagiging habit mo lang siya. So, ngayon, ito nagiging indicator ko sa tuwing pag naka-fold siya, naka-lock siya. So, yun guys, ang aking comment dito sa Pero so far so good, wala pa naman ako na-encounter na problem dito. Tapos ang ganda pa dito, meron pa siyang parang sliding effect pagka nag-turn signals ka. So, solid yan. The next would be itong stickers. So, ito guys. In-unlock ko siya. So, yan, nag-unfold siya. Next naman guys, is itong decals. So, medyo natatawa ako dito kasi, di ba, printing ang business namin. So, yun nga. So, ang nangyari dito is, nung unang dumating to, ako lang nagkabit. So, wala akong gamit na, wala akong tools na ginamit. Basta sinalpak ko lang. So, tabingi. Pataas siya. So, yun, napa-order tayo ng isa pa hanggang sa dumating. Okay na, naayos naman natin. So, pumantay na. Nagpatulong na lang tayo dito. Then, next naman guys, is itong mudguard natin from B Factory. Kung naalala nyo guys, yung na-meet natin si brother dun sa Malolos. So, nagpa-all-terrain na rin siya. Nag-all-terrain na siya. Kaso, wala siyang mudguard na nilagay. So, makikita mo yung auto niya na sobrang kinis. Alam mong bagong car wash siya. Pero yun nga, dahil hindi pa siya nakabili ng mudguard, yung putik nun, nandito. Umabot na dito sa panel ng pinto. So, medyo stress kasi kung ka-car wash mo lang, syempre yung pag-aalis naman ng auto, syempre basa yun eh.
So, tatalansik din siya kagad. So, pag alis mo ng car wash, medyo madudumihan ka kagad. Tapos, uuwi ka pa, tsaka mo siya pupunasan na lang ulit. So, yun. Malaking tulong tong mudguard. Not necessarily B-Factory naman. Pero meron ding other options. Pero ang akin, so yung B-Factory na kinabit natin, so far so good kasi natanggal yung ating mga putek pagka umaan. Pero meron hindi pa rin siya totally na i-eliminate. Kasi pagkatapos natin magpa-car wash, meron pa rin. Pero konting-konti na lang. Siguro pagdating ko sa bahay, pupunasan ko na lang yung konti. Pero so far so good. Okay na siya. The next guys, ito. So ito guys, medyo nagkamali tayo. Honestly, hindi ko lang alam kung saan ako nagkamali ng kabit. Kasi yung kasama natin sa VF3 na naka roof box din. So bumili tayo sa MK Imports. So meron siyang option na puntahan sila dun sa office nila. Tapos dun mo bibili yung roof box, sila magkakabit. Ngayon, nung kinabit ko kasi akin, hindi ko talaga siya maisara So ganyan siya. Ayan. Lapat naman siya. Kumbaga maisasara mo siya. Pero dati, pagka nagpapa-car wash ako, naiipon yung tubig dito tapos parang umuulan pa sa loob. So, alam mo parang pag sinara mo siya, may konting pa siya, vacuum na yung tubig tumutulo na lang dito out of nowhere. Kaya medyo pinukpok ko yung pinakabakal niya. Ngayon, nagkaroon ng kalawang. For some reason, kinalawang siya. Hindi naman sa kaha, kasi natanggal ko naman na to. So wala namang kalawang sa mismong kaha. Pero dito mismo sa pinaka-roof niya, yung parang holder niya, kinakalawang siya. So kung nakikita nyo, yun. So siguro papalitan ko one of these days itong roof rack natin. Siyempre yung roof box, retain pa din siya. So laman yan is puro tripod, payong, upuan. At kung ano yung magagamit sa shoot. So softbox, light stand, tripod, nandyan siya. Pero pag wala namang shoot, inaalis ko yun. So, spare tire minsan. So, meron tayong donut. So, yun guys, ang aking comment dito sa pinaka roof rack natin. Hindi ko gusto. So, kinakalawang siya. And then, next would be the PPF. O nga pala, PPF ng roof natin. So, sobrang solid guys. Sa tingin ko, nagkaroon ng character si VF3. Nagkaroon siya ng two-tone look. Tapos, sinabayan ko pa ng roof box na body color din. So, nagkaroon siya ng somehow parang nagkaroon ng parang kakaiba alam mo agad na hindi siya stock. So, nagustuhan ko to. Tapos, ako na lang nag-print ng decals na to Ewan ko kung nakikita niyo to. So, merong decal dito na parang parang side decals lang. So, kami na nag-print yan dito. Pati ito guys, tayo na rin naglagay nito. Kasi naalala nyo nun, may unang times pa naman to. Siguro nung bago pa si VF3 at hindi pa siya ganun kakilala sa kalsada. So, ilang beses tayo dati na napapara for coding. So, okay lang naman. Simula naman nun, medyo nabawas-bawasan na nung siguro dumami na sa kalsada. So, yun guys. So, ito yung mga in-upgrade natin. Roof box na body colored. And then, ito naman yung spoiler. Ewan ko, nakikita nyo. So, meron lang akong, guys, pasensya na, madumi. Magpapa-car wash tayo mamaya. So yun guys, so meron tayong nilagay na spoiler lang dito. Parang extension lang siya ng pinaka-roof natin. So parang ducktail lang siya. Nabili ko lang siya sa online. Hindi ko sa marketplace o sa Lazada ata ako siya nabili. Extension lang siya. So mahaba yan. Siguro hanggang dito dapat yan. Somewhere around dito. Pinutol ko lang para pumantay. So yun lang. Parang nagkaroon lang siya ng extension dito sa roof natin. Then next naman guys, ito naman is yung kanyang rear bumper cladding. So solid naman. Gustong-gusto ko to kasi sobrang sobrang kinis niya at hindi siya ganun kadumihin naman. So konting linis lang, punas-punas, okay na siya. So ito yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko dito sa rear bumper cladding. Nagkaroon siya ng extension, kumbaga. Parang bumagay siya, humabol siya dito sa rear garnish naman natin ng taillight area natin. So solid. Yun yung naging okay sa akin. Nagustuhan ko naman siya. Then guys, nga pala, isa sa plano ko, one of these days is magpapalit tayo ng grill. So isa pa, baka ito ibenta natin to. So kung merong may gusto. So plano ko kasi is yung kanyang grill na yung bilog ng headlights. So yun yung isa naging plano natin. Hopefully, one of these days magkaroon tayo nun kasi gusto ko yung ganung look para sa VF3 natin. So kakaiba. So meron tayong member na nakaganon nakita ko personally. Solid, ang ganda niya. So plano ko sana is gawin din siyang itim. So meron siyang white version. Alam ko may white, may gray. Pero ang pipiliin ko sana is yung black version nun.
So, black version tapos naka-halo yung headlight na bilog na LED. So, yun yung gustong kong gawin para dito. Ayun guys, tara. Pasok muna tayo sa auto. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga in-upgrade natin sa loob. Ayun guys, nga pala. Kalimutan ko sabihin. Ayun guys, to. Dilipat naman tayo sa rear part ng VF3 natin. So, ito yung mga in-upgrade natin na up to now. Sobrang handy nito. So guys, siguro nakaka 10 times ko nang ginagamit itong portable tire inflator natin. Meron tayong shoot dati na umabot yung lahat. Kasi ang PSI ng gulong ko is 38. So, pwede naman guys na 32 PSI yung gamitin nyo. Pero ako, 38 PSI ang ginagamit ko kasi hinahabol ko yung sa consumption niya. So, sa akin medyo matalbog lang siya. Pero, yung consumption niya, parang halos di na nagkakalayo dun sa stock. Nung pinaka-stock tires natin. So, yun ang ina natin. So guys, ito yung binili natin, yung tire inflator na portable siya. So, may ilang shoots tayo na nakita na isang gulong natin, bumaba siya ng, kunyari 38 yung PSI ng lahat. Sana sa around 35 or 36. So, konting top up lang. So, very handy to guys. Sobrang solid to. Then next naman guys, itong parang pinaka-tray natin dito sa likod. So, sa IKEA ko lang binili to. Saktong-sakto. Oh, saktong-sakto siya dito. Tapos, ang maganda pa dito is sobrang daling linisin. Kaya gustong-gusto ko to. Then, isa sa mga in-upgrade natin guys is itong B Factory na rear tray cover. Teka, medyo madumi. So guys, ang problema ko lang dito is medyo gasgasin siya. So, hindi ko lang alam kung anong dapat yung ilagay dito na may protection ba to or ano pa dapat bang ilagay. Kasi, kung sa akin, pansin ko, teka. So guys, kung nakikita nyo, puro gasgas na siya. So, medyo matibay siya guys, sobrang tibay niya. Para siyang ano ba explain to? Para siyang UAG na cellphone case. Ganun siya katibay. So hard plastic siya. Problema, medyo gasgasin siya. So yun na, kita nyo. So minsan naglalagay tayo ng mga light box o soft box man o ano man dito sa likod. So napansin ko na medyo ano siya, medyo na madaling magasgas eh. So in due time, medyo pumapangit siyang tignan. So, yun ang medyo downside nito. Although, kung tatanungin mo ako sa functionality niya, purpose niya, nagagawa naman niya. Buksan natin muna yung aircon. Sobrang init. So, itong cabin lights natin, lakas. So, ito yung pinaka-masasuggest ko para dun sa mga bagong biling VF3. Kasi, one of these days siguro, sa gabi, or kung ano man, minsan nasa, ano ka, di ba? Parking ka, tapos biglang naghanap ka ng barya, nung card mo sa RFID, hindi mo makita or kung ano man, yung stock na cabin light sobrang hina, sobrang dilim. So, suggestion ko magpalit ka rin ng ito, ng LED. Madali lang naman yan. Plug and play lang naman yan. Tatanggalin mo lang itong mga lock niya dito. Pagka salpak mo, okay na yan. Next is itong Broadway na rear view mirror natin. So guys, sobrang solid nito. Sobrang laking tulong nito and sobrang effective niya. Kasi yung stock natin, parang manipis siya, tapos parang lahat naka-zoom. So, para siyang para siyang naka-zoom dun sa pag tinitignan mo, so, hindi mo nakikita ang total view, yung peripherals niya, hindi mo siya masyado nakikita. So, itong Broadway, sobrang gamit na gamit ko to. Tuwan-tuwa ako dito. Ito naman, yung mga kinabit natin dito sa loob. So, meron tayong TPMS, or Tire Pressure Monitoring System natin. So, solid to. Ito yung pinaka-lifesaver natin. May times lang na hindi mo mapapansin yung pagbaba ng gulong mo, yung tire pressure ng gulong mo. Ito yung magi-indicate na kung anong PSI mo, kung mababa na ba siya or kailangan bang hanginan na. Sobrang effective nito. And then next, itong rear screen tray. So marami ako na ilalagay dyan. Usually pag nasa biyahe tayo papuntang probinsya, naglalagay tayo ng mga barya dyan at kung ano man, salamin, cards, dyan siya. And then ito naman, itong side tray natin na may lagayan ng tubig, sobrang handy rin to. So si Mrs. tsaka si daughter ko, nagagamit naman nila yan. Nga pala guys, pag nakakabit to, medyo kung may uupo dito, so once in a while tatama yung hita nila dito. So yun yung napansin ko. So next naman guys is itong Type-C. So yung Type-C cable natin. So Anchor ang gamit natin ng brand. So sobrang bilis niya mag-charge. Minsan nakakalimutan ko na mag-charge bago pumunta ng shoot. Pero yun nga, minsan may 30 minutes na biyahe tayo sa shoot. Ang 30 minutes ko, medyo marami-rami nang naikakarga nito. Kaya sobrang solid nito. Siguro kung kukuha kayo ng cable, siguro kunin nyo yung medyo magandang
magandang brand na. Kasi ang tibay na to. Siguro almost 1 year ko nang gamit tong Anker na to. So solid siya. And then guys, next na masasuggest ko, well, depende sa inyo, is itong armrest. So itong armrest natin, naka-loob lang siya dito sa cup holder ng isa, sa may baba, katabi lang sa may key fob natin. So far so good. Ang pinaka-concern lang namin, naglalagay ng seatbelt, medyo hirap medyo hirap idukot dito. Ito. So pag nilalagay mo yung seatbelt, medyo hirap na hirap siya kasi liit ng space So medyo kinain ito. So ito lang, tumatama siya pag naglalagay ako ng seatbelt. Lalo na si Mrs. pag umupo siya. So yun ang pinaka-concern ko. So kung medyo nahihirapan kayo maglagay ng seatbelt, siguro wag na kayo maglagay nitong armrest. Ayun guys, so yun ang pinaka-isa sa concern natin. Next is itong speakers natin na Alpine. So far, ang feedback ko dito sa Alpine sound system natin is sobrang ganda. So pasado siya. So yung Bluetooth speaker natin, hindi na natin siya nagagamit. Matagal na ginagamit ko na lang sa bahay tuwing tuwing may bisita na lang. Pero itong Alpine natin, sound setup natin, malakas, pero hindi siya ganun ka nakakabingi. Klaro and clarity naman ng niya, yung tunog niya. Tapos yung bass niya, meron silang setting dito sa baba. Meron siyang switcher lang dito. So ito yung sub-level niya. So meron siyang minimum hanggang maximum. So iniikot ko lang siya tuwing kung gusto kong medyo ma-bassy yung tunog natin. Teka, kita na ba? Yun guys, so medyo madumi. So papa-car wash tayo. So 1 week na tayo hindi nagpapalinis, kaya medyo madumi na. Siguro nakaka 2 or 3 ulan na tayo na experience gamit si VF3. So in time, actually ngayon parang uulan ulit, pero kailangan ko ng palinis kasi medyo madumi na. Hindi tayo sanay na maduming-madumi si VF3. So yun guys, ang ang napapalitan natin. So meron siyang subwoofer, pati amp na may DTS. So nandito siya sa driver seat. So naka-off lang siya ngayon. Tapos sa passenger side naman yung pinaka-subwoofer niya. So solid siya guys. Kung magpapakabit kayo ng sound setup, can be any brand naman. Pero preferably, pili na lang kayo ng brand na medyo comfortable kayo. So yun guys, ang mga pinakabit natin kay VF3. Marami pa tayong plano. So one of these days, or may surprise ako sa inyo kasi bumili tayo ng front suspension. So buong front struts papalitan natin. So hindi ko muna sasabihin yung brand. Hintayin na lang natin muna dumating, tapos babalikan ko kayo once nakabit natin para malaman nyo kung kamusta yung pinaka-feedback natin. So yun ang isa sa upgrades na hinihintay kong dumating. And then next, second major upgrade is yung grill. So hindi siya yung grill lang na sinasalpak tulad nung nakakabit ngayon. So totally iibahin niya yung headlight system natin, kasi yung headlight system natin hindi na siya yung stock. So pipiliin ko, or yung napili ko is yung parang halo siya na circle, LED siya na halo. Sobrang ganda guys. So nakita nyo na to guys sa group, pero pipili tayo ng magandang version para kay VF3 natin. So bilog din yung pinaka headlight natin, pero yung grill black ang pipiliin natin. So yun guys ang update ko so far sa plano natin, or pinaka-plan natin para kay VF3. Sa June 5, 2026, i-display natin si VinFast VF3 along with 6 other members dun sa pinaka-entrada ng World Trade Center. So first time natin gagawin to. I'm sure yung mga kasama natin excited para dito. I-update ko kayo guys on the coming days kung ano pa yung magiging progress natin. Pero so far, yun ang plano natin. Magdi-display tayo ng mga nakasetup na VF3s sa World Trade Center on June 5 para dun sa Philippine International Motor Show. So kasama si VinFast Philippines sa loob, na dun sila sa display sa loob, tayo yung nasa labas. Kung nagustuhan niyo yung video to, hit like, share, and subscribe, and abangan nyo yung mga next videos. Maraming salamat!